Hi everyone! Welcome back again to my channel. And kung makikita nyo ay nandito na naman tayo ulit sa airport. And meaning lang nun ay this is going to be another travel series. At ang bansang pupuntahan naman natin ngayon ay ang Hanoi, Vietnam. A little longer than a few minutes later. So, daan na tayo sa check-in counter at nakuha ko na rin ang aking boarding pass. And by the way guys, reminder lang na kailangan nyo mag-register sa etravel.gov.ph 72 hours before your flight. Kasi last time nung nag-Taiwan ako is hindi hinanap yung e-travel. Sabi ng isa kong viewer na parang automatic na daw yun na lumalabas sa system ng immigration kaya hindi na nila hinahanap. Pupunta na ako sa may immigration. Sana wala masyadong pila. Bawal na mag-video sa loob ng immigration. Update ko na lang kayo kung ano mangyayari. Nakatapos lang natin sa immigration at sa security check. So, hanapin ko na lang kung saan ang aking boarding gate. A little longer than a few minutes later. Dito na ako sa aking boarding gate. Sa may boarding gate 115. So, ang flight ko papuntang Hanoi is 5:05 AM. Time check, it's only 1:13 in the morning. So, lagi rin talaga akong maaga pumupunta sa airport. Nakita nyo kanina, parang medyo mahaba yung pila sa may check-in counter. So, para hindi na lang din tayo mahassle, is agahan na lang natin pupunta sa airport. Story time na tayo. So, sa may check-in counter, hinanap lang sa akin yung passport ko. So, pinakita ko lang and then hindi naman natinignan sa phone ko yung flight details ko kasi nung tinanong ko is sabi niya is automatic na daw yun na lumalabas sa system nila. And then, dun sa may immigration naman, ang tanong lang sa akin ng immigration officer is kung saan ako pupunta at kailan ako babalik. At tinanong din pala niya sa akin kung government employee ako. Sabi ko hindi. At tinanong din niya kung sino kasama ko. So, sabi ko ako lang. So, yun na. Mabilis lang. Tatakbi naman din agad. So, walang requirements na kailangan papuntang Vietnam. So, book and fly na lang din talaga. So, now it's the best time para makapag-travel. Dahil napaka-open na wala nang restrictions, wala nang hinahanap ng mga vaccine card and everything. Pero, syempre, kailangan maging maingat pa rin tayo, kaya napaka-importante na kumuha ng insurance. Ang insurance na kinuha ko ay yung Travel Joy sa may Klook ko siya binook. At nakuha ko lang siya for only 314. Parang nakita ko lang siya bigla sa may Klook. Meron pala silang insurance. So, yun na yung kinuha ko. So, 314 pesos lang siya. So, parang good for 4 days na yon hanggang sa pag-uwi ko dito sa Pilipinas. So, ilalagay ko na lang yung link ng Travel Joy Insurance na nakuha ko sa Klook sa may description box below. Hindi naman required na kumuha ng insurance. Pero syempre, di ba, para mas panatag yung loob mo sa ibang bansang pupuntahan mo kapag meron kang insurance. So, better be safe than sorry. Realize that your final boarding gate assignment is on boarding gate 112. May request of departing Hanoi Bambias on Pacific Air Flight 5J744. So kindly proceed now boarding gate 112 and stand by for your flight boarding announcement. Many hours later. Boarding time! Morning! Welcome aboard! Many hours later. Hanoi, Vietnam. Sundan lang natin yung mga signage. So, there's for arrival. Ang travel time from Manila to Hanoi, Vietnam is only 3 hours. And time check, it's 8 in the morning here in Vietnam. Pero in Manila, it's 9 in the morning. 1 hour behind ang oras ng Vietnam sa Manila.
arrival. Mag-ride tayo. Kalabas mo dun sa Vocalator guys is parang nandito na agad yung immigration nila. So, bawal na mag-video dito. So, ayun guys, done na tayo sa immigration. And tama nga na after dun sa Vocalator is dun na agad yung immigration. So, bawal na mag-video and mag-take ng photos. Pagkababa mo sa immigration ay nandito na yung mga carousel for baggages. So, e-exit tayo sa may A1. Ayan. A1 exit. So, pagka-exit natin dyan, ang agenda natin ay magwi-withdraw. Pagka-exit natin doon sa A1 ay magle-left tayo dahil dun yung ATM na pag-withdrawhan natin. So, pupunta dun sa ATM is meron mga bilihan dito ng mga SIM card, mga money exchange. Yan siya. Tapos meron din dito mga kainan. So, ayan na. Dito tayo mag-withdraw sa may Agribank. Let's go! Few minutes later. Ayan guys, dahil na tayo mag-withdraw. So, ang withdraw ko is 2,600,000 Vietnamese dong. So, ang conversion nun sa Philippine peso is around 6,000 pesos. And guys, dun ko pinili sa Agribank dahil nakikita ko sa ibang mga vlogs na yun yung preferred na ATM na pag-withdrawhan dahil siya yung pinakamalaki na nakakapag-dispense ng cash. Kung mag-withdraw kayo at BPI ang gamit nyo, dun kayo sa may Agribank mag-withdraw. And guys, by the way, para sa trip ko dito sa Vietnam ay hindi ako nag-book ng packet wifi. Since naka-postpaid naman ako sa Smart, in-avail ko yung roaming services nila. Parang meron silang promo ngayon na 699 pesos and that is 3 gigabytes for good for 10 days. So, kung naka-postpaid din kayo at interested kayong gamitin yung roaming, is lalagay ko na lang yung link ng website ng Smart. Ang website is gigaroam.smart.com.ph. Nung pagdating ko dito sa Vietnam, is nag-send ng message si Smart na activated na yung roaming ko. So, ang ginawa ko guys is nag-register ako nung nandun pa lang ako sa Pilipinas nung day ng flight ko papunta dito sa Vietnam. Tapos, pagdating dito, meron na siyang local network agad. Ang pangalan ng network na nakuha ko is Viettel. Hindi ko alam kung napopronounce ko siya ng tama. So, nung trinay kong i-on yung data roaming ko, nung una hindi siya gumagana. So, parang medyo kinabahan ako. So, parang pinatay ko muna yung phone ko. And then, nung binuksan ko siya, tapos trinay ko ulit yung data, then yun, gumana na siya. So, baka nag-refresh lang yung system. So, kung interested kayo na gamitin din yung data roaming, punta lang kayo dun sa website. And parang pwede mo siyang bayaran ng PayMaya or ma-charge siya sa card mo or debit card. Or pwede rin siyang ma-charge dun sa monthly bill nyo. So, yan. Nakalabas na ako. So, ang next agenda ay sasakay ako ng bus para papunta sa may Old Quarter. Sasakyan kong bus is bus 86. And ayan, nakikita ko na siya. Yan, bus 86, yung color orange. So, tawid na lang tayo dito. So, pagkatawid ko is magle-left ako. Makikita na naman siya agad dahil kitang-kita naman yung color ng bus, which is color orange, bus 86. Ang price ng ticket is 45,000 Vietnamese dong. So, parang sa peso, nasa around 100 lang siya. So, pagka-check ko sa Google Maps, guys, ang travel time from the airport going to my hotel sa may Old Quarter is around 45 minutes. A little longer than a few minutes later. Nakababa na ako sa aking bus stop. Actually, kailangan mong i-press yung red button na nandun sa bus para ibabakan ng bus kung saan mo gusto bumaba or kung saan malapit yung hotel mo. So, Old Quarter area na to
So, naglalakad na lang ako papunta sa aking hotel. Let's go! So guys, reliable naman si Google Maps. So, pina-follow ko lang to. So, medyo hindi advisable na nakamaleta ka, tapos lalakarin mo papunta sa hotel mo. Guys, yung mga daanan is malubak at puro cobblestone. Ayan o. Yun yung madadaanan mo sa gilid. Tapos medyo mag-ingat din sa paglakad-lakad sa pagtawid-tawid dahil ang daming mga motor at hindi ka nila titigilan. Parang dire-diretso lang sila. So, ikaw ang mag-a-adjust para hindi ka masagasaan. Yan, ang ganda naman dito. So, yan. Dito na yung hotel ko. Magle-left na ako sa isang alleyway. So, let's go. Finally, nandito na tayo sa ating hotel. So, naantay ko na lang ang mag-check-in. So, pumayag naman sila na makapag-check-in ako ng 1 p.m. Early check-in na yun kasi usually ang check-in is 2 p.m. So, napakabait nila dito and nagbigay sila ng welcome drink. Gusto ko mabot kayo sa part ng video na to is maraming salamat sa pagsama sa akin sa biyahe ko from Manila papunta dito sa Hanoi, Vietnam. So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to like, share, subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para maging updated kayo sa mga bagong videos ko. At pakifollow na rin ako sa lahat ng mga social media accounts ko. Nakalagay naman yung mga links sa description box below. And again, thank you for watching and see you on my next Hanoi, Vietnam vlog. Bye!